once again that our Mutual Defense Treaty applies to armed attacks on our armed forces, Coast Guard vessels, public vessels, or aircraft in the Pacific, including anywhere in the South China Sea. So make no mistake, Mr. President, we will always have your back in South China Sea or elsewhere in the region. We will always have your back. No? Yan ang sagot ng United States of America sa pananakot nitong China na kapag inaresto daw gegerahin o bibirahin nila tayo. So, ewan ko lang kung ano mangyayari. Pero nawa ay hindi nga mauwi sa ganon. Kasi ako man, ayoko ng gera. Napagulo niyan mga utol. Siyempre, masisira ang kabuhayan. At unang-unang babagsak ang ating ekonomiya. Napakalit na bansa natin. Hindi naman ganun prosper ang ating ekonomiya, alam naman natin yan. So, hindi natin kaya ang isang malawakang gera, lalong-lalo na with mightier opponent kagaya ng China. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Eto mga utol, para sa katiyakan ng pagpapatuloy ng alyansa ng US at ng Pilipinas ay muling bumisita sa atin ang Defense Secretary ng United States of America na si Lloyd Austin III. Mga utol, kamakailan lamang yan. Pero bago natin ipakita yung pagbisita niya at kung ano pa man ang kanyang sinabi, dito muna tayo kay Melbs Castle. Austin to Mauning. Si Mauning po yung spokesperson ng China, di ba? Sige, bombahin nyo Pilipinas. Magkaagera tayo dyan. US, napipiko na din. Mula to kay Melbs Castle. Ang galing talaga nitong mag-title. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Game na. Mamaya papakita ko sa inyo, syempre yung pagbisita ni Secretary of Defense Lloyd Austin III ng United States of America dito sa Pilipinas. Dadating kami sa oras ng digmaan. Binigyan din niya ni Defense Secretary Lloyd Austin III kay Pangulong Bongbong Marcos. Bago bumaba sa pwesto, nanindigan ang Amerika na hindi lang administrasyon ni Biden ang sumusuporta sa laban ng Pilipinas kontra China, kundi si President-elect Donald Trump. Kahit ano daw mangyari sa Pilipinas, ay dedepensahan to ng Amerika. Nag-i-evolve na kasi ang gera ngayon. Drones na ang pang-atake. Computer na ang winawasak. Kaya sa bagong defense cooperation na pinirmahan, dito mas papaigtingin ang sharing information sa cyber. Yan mga utol, no? Improve cyber defense and cybersecurity cooperation to secure critical infrastructure and protect against attack emanating the state from state and non-state actors. Okay? So talagang magkakaroon ng matibay lalo na alyansa, pinatibay at pinalawak ang alyansa ng Pilipinas at ng US. May sharing of information na rin. Regarding syempre, doon sa mga ataking ginagawa ng China. Hindi lang naman physical na pag-atake, di ba? Madalas ang ginagawa nitong China bago yung physical na pag-atake ay yung cyber attack, di ba? US na rin ang magiging mata ng AFP para sa posibleng joint airstrike laban sa kalaban. Gayon din sa pagtugon sa chemical attack at anumang weapon of mass destruction. This center will enable real-time information sharing for a common operating picture. And it will help boost interoperability for many, many years to come. And it will be a place where our forces can work side by side to respond to regional challenges. Nanganganib nga ang AFP. Totoo lang, diba? Ito namang ito na lang naman ang China, ito lang naman ang threat, diba? Dito sa Indo-Pacific. So yun rin ang talagang minomonitor lang talaga yan. Minomonitor po yan ng United States, hindi lamang na United States, kasama ang Japan at ang Korea. Kamakailan last year lamang ay nag-usap rin sila. Doon sa may binuo silang parang grid or kung ano pa man na station na talagang minomonitor nila yung galawan nitong China. Okay? So talagang hindi nila binibitawan to kasi alam naman nila anytime soon, naghahanda lamang to. Pwede talaga itong mag-initiate ng pag-atake etong China. At yun ang sigurado may intercept
ng United States lahat ng plano nilang pag-atake. Pinabaatakihin sila ng PLA Navy dahil nagbabala si Mauning na pag may inaresto tayo, magkakagulo dyan. At posible pa rin niyang mangyari pag napikon ang mga Chinese. Tama. Dito personal na sinabi ni Austin, huwag kayong matakot dyan Mr. President. Malinaw raw ang sinumpaang tungkulin ng Amerika bilang kaibigan ng Pilipinas na handa silang mamatay para sa ating bayan. Committed ang US sa Mutual Defense Treaty. And I said before, Mr. President, we're more than allies, we're family. Tama. And we share a common vision for a free and open Indo-Pacific because a region governed by rules and rights helps provide security and prosperity for our two countries and for the whole region. As President Biden has made clear, our commitment to the defense of the Philippines is higher, Walter. Let me say, Ito mga utol papakita ko sa inyo yung pagbisita mismo ni Secretary of Defense ng US na si Lloyd Austin III. Ito. So, pumunta rin siya sa may Palawan, mga utol, doon sa West Command natin na tinatawag. So, para makita niya siguro yung sitwasyon doon and may mga pinag-usapan sila na mga karagdagang mga equipments ang hatid ng United States para sa Pilipinas. Okay, pakinggan muna natin ito mula sa PTV. Isang unmanned surface vessel unit sa mga bagong kagamitan ng Philippine Navy. Isa itong uri ng drone boat para sa navigation at detection na maaaring magamit sa pagbabantay sa karagatang sakop ng Pilipinas. Nice Kabilang ito sa inspeksyon sa pagbisitang sa AFP Western Command sa Palawan ni na US Secretary of Defense Lloyd Austin III at Defense Secretary Gibo Teodoro, kasama si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at iba pang opisyal ng militar. Nakakatuwa mga utol, no? Na syempre yung iniisip natin na mag-e-election ng US, papapalitan si President Joe Biden, tapos nanalo na nga si Trump. Syempre iniisip ng ibang Pinoy baka kumbaga maging iba yung takbo ng pag-iisip ng bagong presidente ng Pilipinas ng United States tungo dito sa issue natin with China sa territorial dispute, no? Pero nakakatuwa na pagkaupo ni Trump ay yun ang nilinaw niya na talagang tuloy-tuloy ang suporta ng United States of America dito sa laban natin sa territorial dispute with China. Okay? So nilinaw na po yan nila pagkaupo pa lang ng bagong presidente ng United States of America. So nangagad nung tugon, no? Bumisita si Lloyd Austin Jr., ang US Secretary of Defense dito sa Pilipinas para lalong pag-igtingin ang alyansa ng Pilipinas at ng US. So anong good news yan mga utol. So anong masasabi nyo? Pa-comment na lang, tuloy na muna natin. At dito umiiyak ang China, di ba? Drone boat ay bunga ng defense and security assistance mula Amerika. Posible bigay. bang madagdagan ng ganitong uri ng modernong kagamitan ng AFP? Lalo't sa 2+2 Ministerial Dialogue noong Hulyo ay nagkaroon ng kasunduan para sa pagbibigay ng Amerika sa Pilipinas ng $500 million na halaga ng military financing. Nice one, no mga utol. Yun na nakakatuwa, no? Military financing. Utang po yun. Pero syempre, magaan yung termino nun. Pero napakalaking bagay na yung mga agamitan ng ating kasundaluhan o sandatang lakas ng Pilipinas manggagaling sa US dahil alam naman natin na talagang sobrang advance ng kanilang technology pagdating sa weaponry o sa arsenal. Di ba mga utol? So, tuloy na muna natin itong kay Mels Castle. once again that our Mutual Defense Treaty applies to armed attacks on our armed forces, Coast Guard vessels, public vessels, or aircraft in the Pacific, including anywhere in the South China Sea. So make no mistake, Mr. President, we will always have your back in the South China Sea or elsewhere in the region. We will always have your back. No? Yan ang sagot ng United States of America sa pananakot nitong China na kapag inaresto daw gegerahin o bibirahin nila tayo. So, ewan ko lang kung ano mangyayari. Pero nawa ay hindi nga mauwi sa ganon. Kasi ako man, ayoko ng gera. Napakagulo niyan mga utol. Siyempre, masisira ang kabuhayan. At unang-unang babagsak ang ating ekonomiya. Napakalit na bansa natin. Hindi naman ganun ka prosper ang ating ekonomiya. Alam naman natin yan. So, hindi natin kaya ang isang malawakang gera. Lalong-lalo na with mightier opponent kagaya ng China. Today, I look forward to discussing how we've... Nagpasalamat naman si Defense Chief Gibo Teodoro kay Secretary Austin. Kung wala raw ang Amerika,
baka nasakop ng China ang West Philippine Sea. United States presence in the Indo-Pacific region is essential for maintaining peace and stability in this region. Totoo. He has said it, no ifs nor buts. And bilaterally, we have been allies for a very long time. Totoo naman, di ba? Paano na lang talaga kung wala ang Amerika? E di takot tayong may pagbanggaan sa China. Kayo, nagpapasalamat rin ba kayo sa tulong na laging ibinibigay ng Estados Unidos? I-komento sa baba ang inyong salobin. Totoo naman yan mga utol. Kahit na may mga ilang Pinoy pa rin na nagdududa. Sa akin, alam naman natin. Alam naman natin. Hindi naman natin may tatanggi talagang yung global dominance talagang pinapanatili yan ng United States of America. Pero dito na ako sa lesser evil kesa naman pumanig pa ako sa China na hindi pa man sila yung talagang pinakamalakas na makapangyarihang bansa. Ganyan na ginagawa nila sa maliliit na bansa. What more? Kapag kaya na nila lahat ng bansa sa buong mundo, anong gagawin nila? 'Di ba? Amerika matagal na yung dominante. Pero hindi naman nila sinasakop. Ini-impluwensya nila, oo. Pero hindi nila sinasakop. Hinahayaan nila. Hindi dito na ako mga utol. Diba? Mamimili pa ako, susugal pa ako doon sa China. Hindi na ako akampi dyan kahit kailan mga utol. Anyway, kayo, pa-comment ang inyong opinion. Ano masasabi nyo sa usapin na to? Kasi yun yung pinalalabas ng China. Na binobola tayo, inaaning tayo, ginagawa tayong puppet ng United States na kesyo United States ang dahilan kung bakit may kaguluhan dito sa Indo-Pacific. Palagay nyo ba? United States talaga ang dahilan o ang China? Naguhugas kamay lamang sila. Pa-comment ang inyong opinion mga utol. Maraming salamat sa iyo, Melbs Castle. Maraming salamat sa United States of America sa patuloy na pagsuporta sa ating bansa. Maraming salamat sa inyo, mga kapwa ko Pinoy. Sana tayo magkaisa sa laban na ito. Muli ako sa Target Achilles. In behalf of the Real South Pride Production, ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.